mapagbigay sa mga matulungin, ang ibig kong sabihin, matulungin siya sa pamilya at sa mga ibang tao man na dapat na matulungan, hindi po mabibigo sa kanila. Yung pa ang masasabi ko sa pamangkin kong yan, hindi dito na susunod sa akin magsasalita naman. Pagyak pele. Salamat. Thank you po nanay. Kasama sa mga tita. Yan. So, si Tita Mel po ba yun? Pinasa ni Tita Jenny? Tita Mel? Ayun. Sino ba? Tita Jenny. Tita Mel. Tita Mel. Sige po, Tita. Ay, kayo po yung pinakamatagal na kasama ni Daddy sa Golden. Magandang gabi ho sa inyong lahat, mga kapatid, kapamilya, kaibigan at mga kakakilala. Ako ho ang ikalimang kapatid ni Kuya Mando. Nakasama ko ho siya ng matagal din sa kanyang apartment doon ako nakatira. Mga 2 taon pa lang ho ako ngayon wala doon. Ang masasabi ko sa kapatid kong yan, talagang ano yan, matulungin yan sa aming magkakapatid. O kasi yan ang aming breadwinner. Lahat ng mga emergency pangangailangan, talagang siya ang aming natatakbuhan. Hindi lang kami, pati yung ibang kamag-anak namin. Kaya ang masasabi ko, siguro talagang sa langit siya pupunta kasama ni Lord. Nanganak ako ng 3 beses. Siya yung 3 beses na nagdala sa akin sa ospital. Pati yung asawa kong namatay. Kaya hindi ko yun makakalimutan habang ako'y nabubuhay. Isang malaking utang na loob. Kaya sana baunin niya yung aking pagmamahal at utang na loob sa kanyang pinuntahan, dala-dala niya. At sana sama na niya sila inam, sila tata, ng mga kapatid ko na nauna na. Sana magkakasama na sila. Marami rin salamat dito sa aking mga pamangkin, kahit itong aking hipag, na walang sawang inalagaan ng aking kapatid ng matagal. Kaya ang sabi sa akin ng kapatid ko noon, nagbili na. Giginhawa lang yung mga anak niya at kanyang asawa kapag siya'y wala na. Sabi ko, huwag mo sabihin yun. Talagang kailangan yun na alagaan kasi tatay ka nila, asawa ko. Kahit sino, gagawin yun. Eh ngayong wala na siya. Wala na yung aming kapatid na aming laging pinupuntahan. Na yan ang laging nakakatulong kahit sa mga side ng kanyang asawa. Amen. Pero kakayanin namin kasi talagang gano'n ang buhay, una-una. Yun lang po at maraming salamat. Thank you po, Tita Mel. Naalala ko na po kapag siya po nagpapaalala kay Daddy. Pagkamat... sorry. So, ito po si Kiel. Ay, siya yung unang parang apo-apo talaga ni Daddy na nasubaybayan mula baby hanggang hanggang mga 2 years old ba yun, Tita? Tama ba? So, yun. Tawagin ko po yung next. Ayan, si Tito Roy, ang kalukalike. Rosmundo, kay Roses Corn. Tito Roy, where are you? Ayan. So, Tito Roy, andito na yung tissue. Ay, ayan, tatanggalin niya daw po yung sombrero. Para talagang kalukalike siya. Actually po, asan ba yung pamangkin ko? Akala niya siguro si Daddy kasi tinitigan niya eh. Tapos, hinawak-hawakan yung kamay. Ay. Short lang. Ano message dito? Huwag naman good evening lang, sabi mo kanina eh. Salita ka. Magandang gabi po sa inyo lahat.
Kuya. Salamat po sa inyo. Gagawin lang sa pa. Kain na? Wala akong masabi. Salamat nga po sa mga taga-kainin. Kami yun. Kami yun. Mga pumunta. Malalayong lugar po sa akin. Pizza. Huwag mo kayo matatakot, hindi mo bumangon si Kuya Mando. Wala naman po sa atin. Maraming po salamat po. Ayan, so, idadagdag ko, nagkwento si Tito noong nakaraan, isang araw. Nung sila po yun, yung magkakapatid, si Tatang, inunti-unti po nilang gawin tong bahay. Ayan, ito po yung napundar po ni Daddy. Ayan, sila po yung tumulong, yung magkakapatid, magpipinsan. Hindi ko na po alam, pero si Tatang daw po, naglalambitin dyan. Nagtanim ng mangga. Ayan, may mga mangga po kami, yes, mangga, starfruit, ito bayabas ngayon lang yan. Langka, ito may chico po kami, may kalamyas na matay, may buko din po kami. Ayan, so, ito po yun. Ayan, so, sabi po ni Tito, nung minsan daw, sila po ay, parang nandito naglilinis. Sabi ni Daddy, halika, tara, ipupuntahan tayo. Eh, sabi niya po, gusgusin daw po sila. Hindi po niya alam na pupunta po sila sa SM. Paranaque ba yun? Sa SM! Para tapos sabi ni Daddy, o siya, sige. Galit ko kayo ng damit. Ayun. So, kasi ano sila madali po. Pero nakita ko na talaga si Daddy, very generous po siya sa mga kanyang kapatid. Tsaka pag nakikita niyo may pangangailangan. Ayun, so, yun po. Tawagin ko po si Tita, Tita Feli. Ayan. Sige, okay na po ba nakaupo kayo o baka may matay kayo? Naiyak na daw po kasi. So, tawagin ko po yung kaisa-isang ayan. Magandang babae. Ayan. Sa aking paningin. Joke lang. Mami ko po, ayan. Mami. Ayan, mami. Ayan, message me. Ayan. So, short message po. Sabi niya, si Daddy pa rin ang pogi sa kanilang paningin. Siyempre, pogi talaga yun. Punta ako ni ma-open ko to. Hindi ba yung nakabukas? Sa lahat po, I appreciate all of you. Sa lahat po, ipaakat yung sasalamatan sa lahat ng nandito ngayon. At ibig ang biyaya ng Panginoon na talagang kalooban niya ito. Pero ito yung panalangin niya na lagi. Sinabi niya na ang haba ng prayer niya pag nag-pray kami. Sinasabi niya na mula sa kamag-anak niya sa Nevesia, pwede hindi ba i-ano ng bulo, pero lagi ang prayer niya sa Bigo family, Samsung family, Padilla family, at yung iba pang mga kamag-anak nila, pati si Rose family, at kung sino pa na talagang pinupuntahan para sa mga Bible study. At ito pala yung final na gusto niya na makarinig talaga ng salita ng Diyos. Ang mga naandito ngayon. Pero ang biyaya ng Panginoon ay sapat, dakila na nakakaalam ng puso ng bawat isa. Kung anong kabigagan nila, lalo na sa kanya na tinitingnan niya yung kaluluwa ng tao na lagi niya sinabi na hindi na ako makakapunta doon, hindi na ako makakabalik. Pero ang panalangin niya ay yung mga itinlido ng kamag-anak na doon sa Nueva Ecija. At ang gusto niya talaga alam ko na parang entablado ng maraming tao.
At ito na yung final na talagang ang Panginoon ang nakakalam na may kaligtasan na ang individual ay hindi po yung baptist ang tinalaas, kundi ang pangalan ng Panginoon. At ang sinabi po ng salita ng Diyos, walang ibang pangalan sa silong ng langit na sukat natin sa ligtas, kundi ang pangalan ng Panginoong Jesus. Dahil ito po ang Bible, may kasal, may libing, at may bereavement, pagbiyak, pagtangis ng namatayan, at mga nawala man sa buhay, at lalo ngayong November 1, not expected, pero that is final. Ang Panginoon ang may judgment. Sabi niya sa James 4:14, as you know what shall be the or what is your life. It is even a vapor that appeareth for a little time, then vanisheth away. Ano po yung sinabi ng Bible na isang singaw, na isang bulaklak na malalanta at ito'y matutuyo at ito'y lalaglag sa lupa na magdinig sa lanta na ganito ang nakikita. At wala siyang inisip kundi araw at gabi sa kodi. Huwag nang nakilala kita. Ang araw ay ginagawa mong gabi. Pero darating ang panahon na gugupo ka agad ng maaga. Tandaan mo yan. Pagpuwet siya, liligo na siya, papasok. Pero ang masasabi ko una, napaka-responsible niya. Lahat ng kumakanak, tama yung sinabi nila. Lahat po sila, meron po talaga sa mga pag-araw na napaka-responsible niya. At hindi na siya nagkulang kahit kanino pag lumapit sa kanya tayo tulungan. Yung nakakatawa sa kanya, pero never ako nagreklamo. Alam ko lalo na sa mga kapatid niya, hanggang sa mga school supplies ng mga pamangkin niya. Hindi ko yung pinutulan dahil alam ko na maliit pa yung mga kapatid niya, kailangan supportahan. At hindi siya nagtulong. Hey, Kuya Kastel! Alam mo na siya, ito na yung final talagang judgment. Tapos na yung kanyang exit na po. Biyaya ng Panginoon. Talagang tulad po. Yun lang po nasasabi ko. Minsan kasi pinapapagod na ako. Ayan, idadagdag ko lamang po yung isa sa mga panaginip niya. Sabi niya, nanaginip siya na meron siyang parang 100 billion at bibili siya ng, at dun sa Nueva Ecija, may lupa siya. Yung mga kamag-anak, doon titira na may ospital, may school, may mga pabahay. Nilako ko siya. Sabi ko, dapat 100 billion lang, di ba? Mga trillion, ganyan. Pero, inisip niya pa rin yung makakatulong sa mga mahal niya sa buhay. Tapos natutuwa siya habang kinagkwento niya yon kasi napanaginipan niya na may pera siya ganun kalaki. Tapos, yun, nagbibigay siya sa simbahan. Papaayos niya, paglalagay din siya ng simbahan doon. Yun yung nasabi niya sa panaginip niya. Kung ako mananaginip ng gano'n siya, kita po natin yung puso ng tao na kapagbigay. So, ano lang po, meron po ba sa Kiros na pwede pong mag-share? Ayan, sa Kiros family, isa pong representative. Ayan, bago po ko tawagin si Sir Lito para po sa short devotion po natin ngayong gabi. Tito Lito. Tito Lito. Ayan. So, ito lagi pag nasa Nueva Ecija kami, talagang inaano niya si Daddy. Alam. Ayan, si Tito Lito. Ayan. Asan si Tito Lito? Ayan. Tito Lito. Ayan. Representative Eliana.
po. Makikita kasi na pinsan ko talaga eh. Si Kuya Mando, kung ilalarawan natin, isa-isang mabuting magulang, kamag-anak, at kami, pagka kami nagsasama-sama, inip na inip siyang umuwi ng Nueva Ecija. Pag reunion namin ng Sabado de Gloria, Wednesday pa lang nakagayak na sila para makapunta dun sa amin. Pag reunion din dito, kailangan nandito rin kami ng mas maaga para yung bonding namin mahaba kasi kinukulang. Eh, sa ngayon, may reunion na tayo. Kasi sana yung mga kanyang pamilya ay hindi naman liliban sa ating reunion. Kasama pa rin natin sila. Kahit nawala na si Kuya Mando, yung mga kapatid niya, yung asawa niya, tsaka yung mga anak, sana kasama pa rin natin sila sa ating reunion. At kung gusto niyo maglibot ng Nueva Ecija, wala namang problema. May bahay naman doon, may tutuloy naman tayo. Tsaka yung paborito niyang buro at talong. Pagpunta niya doon, yun agad ang hinahanap niya. Kahit wala na ibang karne, basta ganun lang, okay na sa kanya. Gatas ng kalabaw. At sa susunod kung talaga pong ang buhay ng tao hindi natin naasahan, bigla na lang tayong kukunin. Hindi lang natin alam kung paano paraan at kung kailan. Kaya yung iba nakakapaghanda, yung iba hindi dahil bigla na lang. Kaya sa ating mga lahat, ingat lang tayo sa ating mga pansariling katawan natin para maalagaan natin ng So, thank you po, Tito. Yes, laging buro. Ito. May mga sitaw ganun. Very talaga po sa gulay. So, idadagdag ko na lang din po. Ayan. So, pag, yun, hindi naman po perfect si Daddy. Wala naman perfect na tao. Wala pong perfect. May mga weaknesses and strength po siya. Pero salamat po at narinig po natin na ganun po yung puso niya na mapagbigay. At nagpapasalamat po ako sa mga nagbigay po, mga tumulong po sa amin. Sa mga kamag-anak po namin, ayan, sa church family, sa mga, eto po, sila, sir, ay, sa, kapitbahay, mga tindahan sa Golden, yes. Ay, salamat po. Ay, so si Abigail, ayan, short message, B. Ayan, short message. Ayan. Nalas na po talaga, bukas na nasabi. Kasi gagabi na may pasok po. B. Makalimutan ka, di joke. Good evening po. Ayan, okay po. Sa lahat po ng ako po ang bunso. Ako po si Abigail Esporna. Kung Abi po. Ako daw po ang pinakamukhang daddy sa amin. So ako pinaka-modern daw. Ako po yung latak sa amin na tatlong magkakapatid. So lahat po, alam na ng bunso, lahat ng tira ng mga atit kuya, sa akin mapupunta. Pero po yun, si daddy po, growing up po, alam po namin na grabe po yung napakasipag niya. Hindi lamang po sa trabaho, yung mag-provide, grabe po napaka-generous. Super generous enough na ang dami pong tao, especially nung ngayon po na na-experience namin tong time na to, na ang dami po nami-mix emotion ako na, Lord, dapat po ba ako maging malungkot? Ako po malungkot kasi first family kami. Pero po pinaka-the best po nun is yung iba pong mga bata na tinuruan niya noon, malakas siya. Na yun po na sinusundo namin sa kaingin, sa mga baybayin. Eh, pumunta po din na kung saan yung mga basketball players, nagpunta din. May mga sa
di ba, sa mga assessors. Pero, maliban po doon, sabi ko nga, ang the best pong ni Daddy na legacy is the reunion and conducting Bible studies. Kasi nung po siya malakas pa, lahat ng kaya niya magbigay sa Panginoon na service ginawa niya. Kaya po sobrang extended po ang kanyang buhay. Ako po naniniwala dyan kasi binigay niya po yung lakas niya ng habang siya po yung bata pa. Ito pong araw na ito, hindi ko na-expect na magsasalita ko ngayong taon. Kasi every time, pag po nagda-dialysis or pumapasok sa akin sa isipan ko, mula nung grade 5 po ako nung na-stroke yan eh. Sabi ko, Lord, akin na lang sana yung sakit eh. Sinabing umurong ang dila. Akin na lang po sana yung sakit. Kaya simula po na sabilin sa amin ni Tita, yung panganay po na kapatid ni Daddy. Tita Lina, kailangan niyo tumayo sa sarili niyo pa. Sabi ko, Lord, ang isa kong prinsipyo, mabigat ako literal, kaya hindi ako magpapabigat. Kaya sabi ko, Lord, kung kailangan ni Daddy, okay lang. Sabi ko nga, si Mami na nagpakita ng long suffering at saka patience. Kahit nakarati po talaga ako nung last day niya eh. Kinarati po ako, inapirkat pa nga eh. Pinitik ko na nga, Dad, bad yung bad. Yan, pero yun po sabi ko, hindi ko ina-expect tong taon na to, na siya po ay kukunin ng Panginoon na uuwi siya. Ang mabigat po ay, sabi ko, Lord, kahit every December, hindi man ako makatanggap ng any gift. The greatest gift that I can get is kumpleto kaming family. Yun po yung pinaka-grateful ako every year. Na Lord, kahit marami kami pagsubok, wala po kami masyadong savings. Na wala po kami masyadong natatabi. Dahil yung pong apartment namin na income ay sa kanya lahat na pupunta. Mukha lang kami mayaman, pero maun kami sa utang. Pero ang pinaka-the best po doon, hindi po nagkulang ang Panginoon mula noon hanggang ngayon. Sabi ko yung kwento ng sibuyas doon sa Nueva Ecija. Nung kami po ay na-stroke siya noon, wala po din, po si Mami, bahay lang din. So wala trabaho ang Daddy. Yung pong sibuyas ay bumuhay sa amin na pinirito, inilagyan ng ginisa, kung ano-ano na lang. Pero sabi ko, going back po doon, nakaranas kami mag-uling. Gano'n sabi ko, Lord, napakabuti niyo. Kasi, hindi naman nagkulang pa kayo. Tingnan niyo naman siya, tabahan namin ngayon. So, napaka-bless po. Napaka-bless po. Napakabuti po ng Panginoon. At nung nung malakas siya, na kahit stroke, nag-aanupahin po yan, nag-aahente. At maliban po doon, nagmi-minister pa din po, nagtuturo sa growth po at Sunday school po ng church. Na kahit nahihirapan siya magsalita, gusto niya pa din mag-church. Tapos nung last na po na konti nagde-deteriorate na yung kanyang katawan mula mata, paa. No, sabi niya, Lord, bigyan mo ang pagkakataon makakita muli. Nung nag-60 siya, nakakita siya ulit, nag-church na siya. Pero nung time na nahihirapan na siya mag-dialysis, nag-online po yan, always, all the time. Nag-attendance check pa ngayon, amen. Pero maliban po doon, ang pinaka niya, every night po, naka-encounter ko, o Dad, sila ni Mami, lagi nag-pray na yung Sambilyo, Panginoon, pinag-pray ko po yung pamilya Sambilyo, yung Reyes, Padilla, lahat po talaga. Tapos, dahil yung mga kapatid niya, kasi ganun niya po kayo kamahal. Kasi kaya po niya talaga inano yung kaya nga po siya yung founder. Kasi gusto niya po kayo lahat, hindi lang po magkakitaan or makilala yung mga younger generations para makonect. Pero makakilala din po talaga, ano nga ba si Jesu Cristo? Kasi Jesu Cristo po yung binabanggit niya, hindi po any religion. Kaya sabi ko, napakabuti ng Panginoon talaga sa buhay ni Daddy kasi every last breath niya po talaga, iniisip niya pa rin po yung kaluluwa or yung mga tao pong nasa paligid niya. Na kung saan po, kahit po, alam po natin, hindi po siya perfecto. Marami po nakakaalam dyan, hindi po perfecto ang Daddy, marami po siya pagkakasala or pagkukulang.
Pero ito po yung masasabi ko po, napakatapat niya po na kung saan, pag kinumit niya to, gagawin niya. Which is, yun po yung pinakaano ni Daddy talaga na legacy din sa amin na despite na anong hirap ng buhay, maging masaya ka pa din. Kasi nung nabubuhay ko siya, sabi niya, Lord, bigyan mo lang ako ng 15 years. Pero nung sakto 15 years niya po, 60 years old niya. Tapos naging 17 years old at yung isa niyang panalangin ay magkaapo. At God answer prayer po talaga. Kasi yun yung kanyang great, yun na yun. Kasi may sakit na siya, yun yung kanyang panalangin talaga po din eh. Pero pinakano po doon, sabi ko, Dad, hindi man nagtuloy or wala ka man nadala ng mga kapatid or ano sa church. Pero sabi ko, importante na share mo sa kanila at yung bunga nun kami na magkakapatid. Kung saan kami magtutuloy nung kanyang naiwan. Kaya sabi ko, nung time na yun, sabi ko, masaya pa po ako, Lord. Alam ko, every time na hospital si Daddy, hindi na po talaga ako nakakasama kasi go-work ako. Pero ito pong last na nag-quit na po ako kasi nakikita ko na worse na siya. Sabi ko na lang, the last day na lang, hindi siya kumakain. Sabi ko na, Dad, we love you. Tapos bumaba ako. Sabi ko na yung dugo. Pag-akit ko, Dad. Mami, parang naninilaw na ang Daddy. Naninilaw na siya. Hindi yun po yun. Tinawag na yung mga kan. Sabi ko, tinachat ko na kahit. Nire-revive na. Nire-revive na. Hindi pa din nagsisingkit sa akin, pero sabi, nire-revive na. Sabi ko, sabi po na, sabi, wala na po sinabi na time of death, pero yung time na yun, sabi ko, ate, malakas tayo. Ayaw ni Daddy nang hindi maayos. Ayaw Daddy nang naiyak tayo. Ayaw Daddy na ganyan nag-aaway-away. Sabi ko, sige, awi tayo. Pero doon sabi ko, di ko pala kaya. Kala ko strong ako all these years. Dadating kong point na doon na wala na ang Dad. Na every time na wala nagsisigaw ng tubig. Kasi sabihin ng lintik, di ba yung makinig. Ay, gusto ko ng tubig. Ay, kasi nung huli na niya pong buhay, sabi niya, tubig, kape, coffee. Hindi po ako nagbigay kasi may bawal. Pero ito po sasabi ko sa inyo, yung buhay ni Daddy na nakilala niyo po siya, ano man po yung pagkakakilala niya, ito po yung one thing po gusto niya maintindihan niyo, mahal niya kayo. At lalo tigit mahal po kayo ng Diyos. That is why He extended His life for all of us. For all of us. Yun po yung pinaka niya greatest legacy po sa atin. Wait, iiyakin po talaga ako. Pero wala po kami, sabi ko, wala po kami tataas, hindi po kami, wala po ako masasabi talaga sa father ko kasi the best po talaga. Sabi ko, magkakatatay ulit. Siya pipiliin ko eh. Sabi ko, kasi bakit? Lahat ng pagsasakripisyo niyang ginawa ay may nagpunga naman kahit ano. So, nawa po kahit wala na siya, ma-intact po sa inyo na si Kuya Mando, si Daddy Mando, marami siya naging mga anak, mga inaanak sa kasal, pero ito po yung one thing niya, mahal niya po kayo, yun yung ano niya kasi, nung bumaba lang ako, yun, sabi ko, Dad, we love you, Dad. Siya po ay binawian ng buhay na alam niya po na mahal natin siya, at ladatikin. Alam ko po yung talagang greatest niya na we love you in the Lord po talaga. So, yun nga po. Nawa ma-impart po natin sa buhay natin na si Daddy ay nagmamahal po sa iyo ng lubusan at mahal niya kayo sa Panginoon. Thank you po. Yeah. So, ngayong gabi po ito, sabi ko nga po, ang pinaka-legacy niya is not the baptist itself. Kanya pong binabahagi is yung the gospel, yun po yung pag-ibig ng Diyos, which is yun po yung, napansin niyo po yung faith move mountains, sobra po yun, talaga, faith move mountains. At ang pinaka-life verse ni Daddy, 1 Peter 5 verse 7, casting all your cares upon Him, for He cared for you. No, siya po yung lubusan nagmahal sa Panginoon, kaya siya ay pinalagaan ng Panginoon. So, ngayon po, gabi nito, mahal niya kayo in the Lord. Kaya gusto niya po mabahagi sa inyo yung kanyang faith
move mountains at yung pagmamahal niya po sa inyo. Ngayon pong gabing ito, tatawagin ko po ang isa po namin na church preacher dito. Salamat, Sister Abby. Magandang gabi po sa bawat isa. At ako po si Bernito. Ano po, kasama ko po si Brother Mando. At ang family po nila dito po sa simbahan kung saan po kami naglilingkod. Katulad nga po nung binanggit kanina, ni Abby kanina, ito pong pagkamatay ni Brother Mando ay may kadahilanan. Ano po, at isa po sa binanggit nga po kanina na lagi niyang binabanggit yung mga pangalan po ng kamag-anak. Hindi ko man po maisa-isa yan. Subalit isa po siguro ito sa pagkakataon upang naisin ng Panginoon na magkasama-sama po at matupad yung prayer niya. Kung sino-sino man po yung mga kaibigan, yung mga kamag-anak na narito. Maraming po salamat sa pagpunta nyo at kami po ay nakikiramay sa inyo. Ano po, hindi lamang po siya kasama sa church, siya rin po ay malapit na rin po sa amin sa taon na nakasama po namin si Brother Mando. At ang mensahe po na ninanais siya na mabanggit po sa bawat isa sa atin, actually hindi naman po reliyon. Kung yung binabanggit po natin na pangalan ng Panginoong Jesucristo, ito po ay isang katotohanan na dapat pong nating maunawaan. So sa mga kaibigan po natin, sa mga kamag-anak po natin, hayaan nyo pong i-share ko po sa inyo. Napaka-iksik pagkakataon lang po ito na nais ko pong may bahagi sa inyo sa pamamagitan po ng Bible. At katotohanan po na dapat po nating maunawaan. Tatlong bagay lang po yan. Unang-una, ang buhay po ay maiksi. Ang buhay po ay maiksi. Alam niyo po ba na sa diyan po nakalagay sa tarpaulin po ni Brother Mando, December 4, 1961, then October 2, 2024. Sa mga nakakakita po rito, ano po yung nasa gitna nila? Sige po, yung mga nakakakita. Ano po yung nakita nyo sa gitna? December 4, 2061, tapos October 2, 2020. Ano po yung nasa gitna? Ano yan? Dash. Ganyan po kaiksi ang buhay natin. Dalawang bagay po ang nangyari sa atin na lahat po tayo hindi nakakaalam. Unang-una, nung pinanganak tayo, nung tayo po'y lumabas sa sinapupunan ng magulang natin, sure po ako, walang nakaalam. Meron po ba sa inyo nakaalam na nung lumabas, wow, ang ganda pa ng mundo. Tapos na-appreciate natin yung paglabas natin sa sinapupunan ng nanay natin. Sa tingin ko po, wala. Wala po, di ba? Hindi po natin alam yon. Pangalawa, yung pagpikit po ng mata natin at paghinga natin ng huling hininga. Yan po yung nangyari, ano? Pinanganak si Barmando 1961, hindi niya alam. At nung isinera niya na po yung kanyang mata sa huling hininga, hindi niya na po alam ang nangyari. Subalit sa kaligtaan po, na sabi po kanina, merong dash. Ganyan po kaiksi ang buhay natin. Kahit naisip po nating umabot tayo ng 100, ano po, darating ang panahon, ayaw na tayo kasi siguro bawat galaw natin lumalagatok na, masakit na, ayaw na natin. Kasi nga po, ang katotohanan, maiksi po ang buhay. Wala ko sa Bible yan, hindi ko binanggit ang Bible, pero katotohanan po yan na maiksi ang buhay. Pangalawa pong katotohanan, ano po? Ang pangalawang katotohanan nito, dahil maiksi ang buhay, ang kamatayan po, dumarating sa bawat tao. Totoo po yan. Ano po? Siguro naman makukonvince kayo sa akin. Lahat po tayo, sa anumang pagkakataon, ang Panginoon po ang may hawak ng buhay at siya po ang magtatalaga sa bawat isa sa atin kung kailan ho tayo mawawala sa mundong ito. Tignan niyo po ang katotohanan. Pag pumunta ho tayo sa sementeryo, iba't ibang klase po ang sukat dyan. Meron pong maiksi, merong mahaba, may mataba, meron ding maliit. Ano po? Sapagkat ang buhay po at ang kamatayan, wala pong pinipili. Kahit bata, matanda, darating po ang panahon, tayo po ay darating sa kamatayan. So, hindi lamang humaiksi ang buhay, ang kamatayan ay tiyak. Pero tignan po natin, yung pangatlo po na ibabahagi ko po sa inyo. Pagkatapos po ng kamatayang ito, ang katotohanan po ito, mayroon tayong patutunguhan.
Subalit, ang patutunguhan ho natin, nakadesisyon o nakatalaga po sa desisyon na gagawin po natin ngayon. Ayan. Sapagkat sabi po sa Bible, ito po ibabahagi ko sa inyo, Hebrews chapter 9 verse 27. Minsan, itinalaga sa isang tao ang mamatay. At pagkatapos nito ay ang paghuhusga. Ayan. Dalawa lamang po ang maaari nating puntahan. Ano po? Yung itinalaga na kalangitan ng Diyos at yung sumpa na itinalaga ng Diyos. Bakit po ba may sumpa? Bakit po may sumpa? Kasi po, alam po natin yan, babalikan po natin sa napakaiksing kwento. Ano po? Yung una nating magulang, sino po yun? Si Adan at si Eva. Ano po? Sabi po ng Panginoon kasi kay Adan at kay Eva ganito, nilalang ko lahat ng bagay sa mundong ito, lahat para sa inyo yan. Pero sa kalagitnaan ng kinalalagyan nyo, Garden of Eden po yan, ano po, sa kwento. Meron diyang bunga ng pagkaalam ng mabuti at masama. Sa panahon na kainin nyo yung bunga niyan, mamamatay kayo. So ano pong nangyari? Ano po, nagkatawang ahas yung Diablo, tinempt po si Eva. At ano pong nangyari? Sabi ng Diablo kay Eva, hindi ka mamamatay. Ano? Kapag kinain mo yung bungang yan, lilinaw ang mata mo, lalakas ka, magiging katulad ka ng Diyos. So, parang sino nga ba naman ang hindi aayaw nun? Anong po nangyari? Sinunod ni Eva, ano po, yung temptation ng Diablo. Kinain niya yung bunga ng pagkaalam ng mabuti at masama. At ano pong sabi ng Diyos? Sinabi ko sa inyo, kapag kinain niyo yan, mamamatay kayo. Mayroon pong namatay. Ang namatay po ay ano, yung relasyon natin sa Diyos. Yung magandang pagtingin natin at pagtingin ng Diyos sa atin. Kaya ano pong nangyari, simula nung sabi ng Diyos, lumayas kayo rito, sinusumpa ko kayo sa pamamagitan ng pawis nyo, kayo ay magbubungkal ng lupa. Darating ang panahon, yung katawan na mayroon kayo, mamamatay yan kasi kung saan ko kayo kinuha, doon ko kayo ibabalik. At kaya po ang tao namamatay dahil na rin sa kasalanan natin. So ang buhay po ay maiksi, ang kamatayan ay darating sa bawat tao. Ano po? Subalit, meron hong paghuhusga na darating sa tao. Pero ito na po yung pang-apat, ano po, na katotohanan na ninais ko pong ibahagi sa inyo. Ito po yan. Pang-apat, pakinggan niyo po ako. Ang tao po ay may pag-asa. Kahit siya man ay mayroong sumpa. Ano po yung pag-asa? Yun po yung binanggit ni Sister Abby kanina, na kung buhay po si Brother Mando ngayon, yun po ang babanggitin niya sa atin. Na ano po, ang pag-asa ay nasa anak ng Diyos. Sabi po sa Bible, John chapter 3 verse 16, sapagkat gayon na lamang ang pagsinta ng Diyos sa sanglibutan at ibinigay niya yung kanyang bugtong na anak. Sino po yan? Si Jesus Christ. Upang ang sino mang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Yun po yung katotohanan. Mapapahamak man po tayo, may pag-asa tayo ng buhay na walang hanggan. Sa pamamagitan lamang po ng sa pananampalataya, dun sa anak ng Diyos na kanya pong sinugo. Kaya nga po, ang Panginoong Jesucristo po ay may pag-asa sa buhay natin. Siya po ang magbibigay sa atin ng pag-asa na pagkatapos po nating mawala sa mundong ito, ay mayroon po tayong patutunguhan, yung kalangitan. Magtatapos na po ako, sapagkat ang dala-dala po na pag-asa ng Diyos, hindi po reliyon. Kahit po, anumang reliyon ang saniban natin, sumanib tayo sa reliyon, saniban tayo ng isang reliyon, sumapi sa atin ang reliyon, wala pong makakapagligtas na reliyon. Sapagkat isa lamang po ang kaparaanan sa langit. Ano po yun? Yung relasyon na dala-dala ng Panginoong Jesucristo. Mabalik po yung nawalang relasyon natin sa Diyos. Nung time na kinain po ni Eva, yung mansanas, yung bunga ng pagkaalam ng mabuti at masama, nawala po ang relasyon natin sa Diyos. Subalit, nung ang Panginoong Jesucristo po ay namatay, para sa atin, ibinalik niya po yung nawalang relasyon natin sa Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya. Doon po sa krus ng Kalbaryo, alam ko po yan, alam niyo po ito sa sinakulo, merong nakapako ang Panginoong Jesucristo, meron po sa kaliwa, meron sa kanan. Naririnig po natin yan lagi, sa sinakulo. Sabi po nung isa sa kaliwa, sabi niya, hoy, kung talagang Diyos ka, iligtas mo yung sarili mo, bumaba ka dyan, iligtas mo rin kami. Pamilyar ho ba? Pamilyar, sa sinakulo sinasabi. Sabi po nung isa sa kanan, sabi niya,
huwag mong salangsangin ng Panginoon. At dahan-dahan tumingin po siya sa Panginoong Kristo. Ang sabi niya po ay ganito, Panginoon, alalahanin mo po ako pagdating mo sa kaharian. Dalawang tao po, una yung hindi naniniwala sa Panginoon sa kanyang ginawa. At pangalawa, yung tao na alam niya na wala siyang magagawa sa sarili niya, kailangan niya ng tagapagligtas. Pero tignan niyo po, ano? Napakasimple lang ng sagot ng Panginoon. Itatanong ko po sa bawat isa sa atin, doon po ba sa sinakulo sa kwento ay ganito po ba, ano? Nung nakapako po ang Panginoon at yung lalaki nagsalita, tinanong niya po ba yung isa na nagsabi, Panginoon, alalahanin mo sa paraiso? Tinanong niya po ba kung ano reliyon? Sa kwento po ba? Wala, no? Tinanong niya, ano ba reliyon mo? Tinanong niya po, di ba hindi? Tinanong niya po ba, gumawa ka ba ng mabuti? Ano bang kabuti ang ginawa niya? Actually, hindi po siya gumawa ng mabuti kasi magnanakaw nga siya, kaya siya nakapako doon. Pero tignan niyo po, ano ang nakita ni Jesus Christ doon sa isa na hindi niya nakita doon sa isa? Ang nakita niya po ay ano, pananampalataya. Na wala po siyang magagawa sa sarili niya, kailangan niya ng tagapagligtas. Meron po akong babahagi sa inyo at gusto pong maunawaan natin ito sa bawat isa. Alam niyo po ba yung pinakakawawang tao sa mundo? Sino po ang pinakakawawang tao sa mundo? Sino kaya? Alam niyo po, ang pinakakawawang tao sa mundo hindi po yung walang makain. Ang pinakakawawang tao po sa mundo hindi po yung walang sasakyan, walang pera, walang bahay, yung walang material na bagay. Ako po'y naniniwalaan ang pinakamakawawang tao sa mundo ay ito. Nalaman niya lahat ng bagay sa mundong ito. May pera siya, masarap ang kinakain niya, maganda ang buhay niya, may sasakyan siya, may bahay siya. Subalit kapag namatay siya, hindi niya alam kung saan siya pupunta. Yun ang pinakakawawang tao sa mundong ito. Subalit sinabi ng Diyos, wala ka mang pera, wala ka mang magandang sasakyan, hindi man masasarap ang kinakain mo. Subalit kapag nawala ka sa mundong ito, nakangiti ka, at alam mo na pupunta ka sa kalangitan, ikaw ang isa sa pinagpalang tao sa mundong ito. Alam niyo po, ninanais ng Diyos na tayo po ay mawala sa mundong ito ng masaya at mayroong pagpapala na galing sa Kanya. Ang kinakailangan lang po, katulad ng isang lalaki doon sa krus, sabi niya ay ganito, Panginoon, alalahanin mo ko pagdating mo sa iyong kaharian. Alam niyo po ba ang sabi ng Diyos? Ganito po ang sabi niya, ngayon mismo, kasama kita sa paraiso. Hindi po agad-agad namatay yung tao yan, sapagkat ito po ang katotohanan. Kahit buhay pa po tayo, makakatiyak po tayo ng paraiso ng langit. Ang kinakailangan lamang po ay pananampalataya sa Panginoon na magliligtas sa atin. Ang isang tao pong may sakit, sino pong tinatawag? Kung si Barmando may sakit, siya pumupunta sa doktor. Yung tao po na nasusunugan ng bahay, sino pong tinatawag? Yung bombero. Ang tao po na hindi niya alam na kapag nawala siya sa mundong ito, hindi niya alam kung saan siya pupunta, kailangan niya ng tagapagligtas. Yun po ang ginawa ng Panginoong Kristo. Ang iligtas po ang mga tao na hindi nakakatiyak ng langit. Sa paanong paraan po ba natin gagawin na maibalik yung nawalang relasyon natin? Katulad po nung nangyari dun sa krus, sabi nung lalaki, Panginoon, alalahanin mo ko pagdating mo sa kaharian. Simple lang po ang ginawa niya. Nanalangin siya, actually, nag-pray siya. Humingi siya ng, pagtawag sa Panginoong Kristo at tinanggap niya ang Panginoon bilang tagapagligtas ng kanyang sarili. Ganon din po ang gagawin ng bawat isa sa atin kung ninanais po nating maibalik yung nawalang relasyon natin sa Panginoon. Napakasimple po sa isang panalangin. So magtatapos na po ako. Sa apat na bagay na binanggit ko po sa bawat isa, nawa malinawan po natin na ang buhay natin ay maiksi. At tiyak po ang kamatayan. Sa kamatayan po ngayon, meron po tayong pagdurusa na pupuntahan. Subalit, meron po tayong pag-asa ng langit. Kung sasampalataya ho tayo doon sa binigay ng Panginoong Kristong buhay niya para bayaran tayo. At bayaran po ang mga kasalanan natin. Ihilingin ko po ang bawat isa sa atin, sa pagtatapos po natin. Samahan niyo po ako sa panalangin. Hilingin ko po ang bawat isa, pakiyuko po ang inyong mga ulo. Pikit po ang mga mata natin. Samahan niyo po ako sa panalangin. Sige po, okay lang po. Magtatapos na po tayo. Salamat po. Pakiyuko po natin ating mga ulo. Pikit po natin ating mga mata. Sa pagkakataon po ito, bago po ako manalangin,
Maaari po ba kausapin muna natin ang sarili natin? Ako ba kapag nawala ako sa mundong ito, alam ko ba pupunta ako sa langit? Kapag ka nawala ba ako dito sa mundong ito, tiyak ko ba na meron akong pupuntahan? Alam niyo po, isa sa napakagandang desisyon na gagawin niyo ngayon ay ang makatiyak ng langit. Ang pagtawag sa tagapagligtas na magbibigay po sa atin ng buhay na walang hanggan ng pag-asa. Maaari niyo pong sundan ang panalangin ito bago po ako tuloy ang manalangin para sa bawat isa. Saliksikin po natin ang sarili natin. Kung nais po natin maibalik yung nawalang relasyon natin sa Panginoon, simple lamang po tatawag tayo sa Kanya at sasabihin natin sa Kanya, Panginoon, alalahanin mo ko dyan sa iyong karyan. Maaari po ba sundan niyo po ang prayer na to? Pakiusap po sa bawat isa, sundan niyo po sa pamamagitan niyo yung bibig, sa inyong puso ang panalangin po ito. Maaari po ba sundan niyo po? Panginoon, salamat po sa gabing ito at nalaman ko po ang kalagayan ko sa inyong harapan. Panginoon, patawarin niyo po ako sa lahat po ng kasalanan na ginawa ko. At binubuksan ko po ang pintuan ng aking buhay. Tinatanggap ko kayo bilang tagapagligtas. Salamat po sa inyong kamatayan, sa inyong pagbayad sa akin ng iyong banal na dugo, sa inyong pong pagkabuhay muli, Panginoon, na magbibigay sa akin ng bagong pag-asa at buhay na walang hanggan. Simula po ngayon, kayo po ang manguna sa akin sa buhay na ito. Dalangin ko po ang lahat ng ito sa pangalan ni Jesus na aking tagapagligtas. Amen. Sa inyo po ng mga sumunod, ninanais po ng Panginoon na mabaganda ang inyong buhay. Sabi po ng Biblia, ang mga bagay na ito ay sinulat ko sa inyo upang malaman nyo na kayo ay may buhay na walang hanggan. At ang buhay na ito ay sa kanyang bugtong na anak, ang Panginoong Jesucristo. Nung tinanggap niyo po ang Panginoong Jesucristo sa inyong buhay, hindi po reliyon ang tinanggap niyo. Ang tinanggap po natin ay relasyon na nawala. At sa pamamagitan ng panalangin natin, pagtanggap sa Panginoon bilang tagapagligtas na yan, ang relasyon pong yan ay bibigay sa atin ng Panginoon. Sabi po ni Jesus Christ, John chapter 10, verse 10, Ako ay pumarito sa lupa upang kayo ay magkaroon ng buhay at ang buhay na ito ay maging masagana. Nawa po sa gabing ito, isa po sa panalangin ni Brother Mando, ay hindi lamang pagpalain tayo ng Diyos, maging masagana nawa ang buhay ng bawat isa sa atin at maayos na paglakad natin sa ating buhay sa pamamagitan ng pananampalataya sa Panginoong Jesucristo. Bago ho tayo matulog, pasalamatan natin ang Diyos. Pagkagising po natin, pasalamatan natin ang Diyos sa buhay na binigay po sa atin. Sapagkat alalahanan natin ang buhay ay maiksi, ninanais lamang po ng Panginoon ang buhay na ito. Hindi lamang natin magugol sa sarili natin, kundi magugol po natin kasama ang Panginoon sa buhay na ito. Sa akin pong pagtatapos, ako po ay nagpapasalamat sa buhay ni Brother Mando. Katulad po ng patotoo ng kanyang mga anak, ano po, nabuhay po siya nang mayroon po siyang pananampalataya na mayroon dala-dala sa Panginoong Jesucristo. 62 years na nabuhay siya sa mundo. At karamihan po ng taon na ginugol niya ay kasama niya po ang Diyos sa kanyang buhay. Ang panalangin niya po sa gabi pong ito, kahit po sa ganitong pagkakataon, ang panalangin niya, ang bawat isa po sa atin, lagi niya ring binabanggit siya, na ang kanya pong mga mahal sa buhay, hindi lamang makakilala sa Panginoon, pagpalain ng Diyos, sa kanilang buhay. So marami pong salamat. Mananalangin po mula ako para po sa bawat isa sa atin. Pansamantala po tayong yumuko, manalangin. Papanalangin ko po ang bawat isa at magtatapos po tayo. Panginoon, sa gabing ito, nagpapasalamat po kami sa pagkakataon binigay niyo po sa amin. At sa pamilya po ni Brother Mando, Panginoon. Ganun din po sa kanya pong mga kamag-anak na narito. Salamat po sa presensya, Panginoon, ng bawat isa po sa gabing ito sa mga kaibigan ni Brother Mando, sa mga kapitbahay po, Panginoon, sa mga kasama po, mga kaibigan at mahal sa buhay. Salamat po sa kanilang pagkakataong binigay dito, Panginoon, at sa kanila pong pakikiramay. Ganon din po ang pakikiramay ng buong simbahan, Panginoon, sa kanila pong, sa buong pamilya, Panginoon. At muli sa gabing ito, pinapasalamatan namin ang pagkakataong ito. Itinataas po namin yung pangalan, Panginoon. Sa bawat tao na nagdesisyon, Panginoon, nawa, pagpalain niyo po sila. Pagpalain niyo po ang kanilang buhay. I-bless niyo po sila, Panginoon, at bigyan niyo po, Panginoon, ng masaganang buhay. Muli pinapasalamatan namin lahat pong ito at ang pagkakataong ito sa pangalan ni Jesus na aming tagapagligtas. Maraming pong salamat. Amen. Sister Abby? Sister Abby. Thank
Thank you po, Sir Lito. Bali po sa pagtatapos po. Maraming salamat po muli sa mga nanay po sa amin. Salamat sa Panginoon kasi talagang napakabuti na kay Daddy. Mali pala ako. Hindi pala siya 27 years na diabetic. 37 years na siyang diabetic. At 17 years siyang stroke. And almost 9 years siyang dialysis. So, ganun kabuti po yung Panginoon sa buhay niya. Dahil mahal na po ang Panginoon at ganun po, mahalin po natin ang Panginoon. At idadagdag po sa bawat isa sa ating ng blessing. Maraming salamat po sa mga nakinig. Pwede na pong yung mga bagong dating po na gusto po makita si Daddy sa loob. Pwede po kayo pumasok. Habang may umaawit po na aming mga kapatiran. So, pwede pong pumasok yung mga bagong dating po para makita po si Daddy for his last night. And tomorrow po, para clear po, 8 o'clock po yung plano namin umalis po dito sa bahay. 8 o'clock po yung plano namin umalis dito sa bahay. Tapos po, possible, bago or mga 8:30, nandun na po tayo sa Mount Zion. Actually, pag may naglakad, actually, hindi ko po lang kung may maglalakad or lahat nakasasakyan, may ni-request po kaming 2 jeep galing sa City of Santa Rosa. And isang jeep po papagamit po ng kapatiran namin sa CHBC, isa pong Travis. And hindi ko po alam kung may mga ibang sasakyan na pwede po magsakay para po, siguro baka hindi na po mahimatay sa daan or magsasakyan na po tayo. Ayan, so dun, pagdating po sa Mount Zion, pwede po maglakad. Ayan, so yun. Yun po, pwede na po nung tingnan po si Daddy habang po may umaawit po ng only one life, so soon it will pass. Only what's done for us will last. Ayan. Anton!